Magpapasimula na tayo sa ating gawain ngayong umagang ito. Good morning po sa ating lahat. Parang parang mas mabigat dito sa kabila. Okay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na yung mga kapatid po natin na maagang dumating. Salamat po. Salamat po. At meron po tayong katulad ng nabanggit ko na po nito pong nakaraan at paghandaan po natin ito. Malapit na po yung bagong taon. Ay, walang ba't pa, Pastor? Higit pa pong isang buwan po. Pero maybe po this coming 2026, tinta mo pong Sunday School. Balik mo po itang Sunday School na pamag-aral po karing amana no naning Ginoo. And so, masanti niya po na magdalaga po tayo ng mga teachers, pwedeng magturo po sa atin. Naniniwala po ako na itong mga araling ito ay na ating pong pag-aralan, makasangkapan po na lalong lalalim po yung ating pong pagkakilala sa ating pong Panginoong Hesus. Dati naman po tayo ating Sunday School po. Tanging nga lamang nagkaroon tayo ng pagbabago ng ating pong mga programs. So, siguro, dala po ng gusto po natin na lalo tayong matuto. Amen po. Okay lang po ba yun? At siguro po, kayo po na nandito ngayon, kayo po yung mga unang bunga po siguro sa ating pong Sunday School. Sunday School po na, yung bagang hindi ups and down. Yun po. Yung amo nang hindi dumalo, amo nang dumalo. Yung mga ganun baga. So, praise God. At pag-pray po natin itong ating pong mga plano po na ito. Okay? So, let's prepare our hearts and mind, soul, and spirit to praise our God. So, tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng Panginoon. Si Brown. Hallelujah, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa araw ng linggo para magpasalamat at magbigay puri sa ating Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, mabilis na po lahat. Pero minsan yung bilis na po na yun, may mali. Ngayon pwede mo na sasabihin sa AI, ang dami mong kailangan, pwede mo nang itanong lahat. Sasabihin ng galing ng AI. Pero hindi po kasi ganun yun eh. Sa process po nung pag may tinanong ka, ibig sabihin na nasa, tawag po kasi sa mga nasa-store na mga data, cloud na po kasi yung tawag ngayon. Nasa cloud na po lahat, sabi nila. Yung mga tatanong mo. Sa sobrang bilis po nun, minsan may mali din po yun eh. Katulad ng mga napapanood sa YouTube, sasabihin, ayan, dali pala nito, kaya nating gawin. Kamukha sa mga computer, napanood niya, ganito lang pala. Tapos bandang huli pupunta po sa akin magagawa yung computer. Tapos sa bilis po ng panahon ngayon, hindi na binabasa yung mga instruction, ganyan. Katulad po nung sa pinto, kanina, full po yung nakalagay pero pinupush. hindi na nila binabasa kung ano yung nakasulat. Slow down nga, bibilisan pa rin eh. Pero sabi nga, kung ano man yung mga pangangailangan natin, minsan, gusto natin mabilis. Pero pag hiningi natin sa Panginoon, kasi hindi ganun yun eh. Pag may hiningi tayo,
hindi dadaan po dun sa bilis. Mangyayari po, minsan pagsubok nga yun eh. Minsan kasakitan nga eh. Pero hindi yung hiniling natin. Sa panahon kasi natin, gusto natin mabilis. Yung hiningi natin, gusto natin ganun din. Pero sa Panginoon po, pag hiningi natin, paparanas niya sa'yo kung tama ba yun o hindi. Mararamdaman natin yun kung tama na kasi kung ano yung kalagayan natin ngayon. Sabi nga sa Philippians 4:6, di ba? Huwag kayong mabahala sa anumang mabagay, sabi niya. Sa halip, hilingin ninyo sa Diyos lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Nawa po, samahan niyo po akong tumayo. Basahin po natin ang Bible verse nito sa Habakkuk chapter 3 verse 17 hanggang 18. Sabi po niya, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maaantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos ang magliligtas sa akin. Tinatawagan ko na po ang pambungad ng panalangin. May pahabak po. Baka dyan mo naman karagdagan po kalaman ng brother Jonathan. Kaya po rin ba kung tamo mo tagay ni nung mamaliyang kita mo mamasadang bagtado, magpasalamat tamo kay Diyos. Para siguro nakatamo, para ingata nakatamo. Baka dyan mo naman po, so pupunta tapo ka ni bali, panambahan po Diyos kay ni church. Magpreta mo po. Para pagpunta po, pagpasok po natin dito, malinis na po tayo lahat. Wala na po tayong gagawin kundi mag-pray para ngalan ng Diyos. Dahil po ito panambahan ng Diyos. Di ba po sinabi ng Panginoon Jesus, ang tao wala nang inaasahan na malinis sa puso, ano kasi, mapalad. Sabi niya, mapalad ang tao wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Siya na lang ang inaasahan. Puro mapalad, malinis. Puro po mapalad ang sinasabi niya. Ngunit, may sinabi po ang Diyos, ito po yung text. Napakaganda, ito po kalakasan po. Sinabi ko karoon po kay Pastor to. Sa unang Korinto, 2:9, mga niya po sinabi ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Di pa nakita ng mata, narinig ng mga tenga, pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inanda ng Diyos para sa mga umihibig sa Kanya. Pero kung pa-surprise ang Diyos sa atin sa langit. So, at meron po tayong assuring ang buhay na walang hanggan. Lahat po ng kalooban ng Diyos. Tapos salamat. Puntahan po at manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Jacob, Abraham at Moses. Salamat po muli sa oras na ito. Araw po ng linggo, kami po dinako mo nagawain upang kami po ay magpuri at pasalamatan ka namin sa oras na ito. Dahil kami po ay tinalaga mo sa araw ng linggo upang kantaan ka namin, sayawan at parangalan. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan. Anuman po ang aming mga nagawang kasalanan sa oras na ito, God, Panginoon Jesus, linisin mo po kami mula ulo hanggang talampakan. Hallelujah, Lord. Salamat po, Diyos. Kami po inaangkin po namin, kami po pinatawag na. Salamat po sa oras. Patuloy, God, na kami po pangunahin po sa gawain na ito. Huwag mo ngayon kami po ilalabas sa pulpito na hindi po namin daladala ang masaganang pagpapala. Hindi lamang yon, Panginoon, kundi sana Diyos, pamuhay po namin. At huwag pong ayan kami po ay malayo sa iyo, kundi ikaw pong umawak sa amin.
Huwag mong ipaling sa iba. Ang pagtingin mo, lagi po. Pagpalain po ang inyong mga anak. Pagpalain mo, Panginoon. Lalo na wala na po kami inaatang kundi. Maraming salamat po. Ganon din. Aming nagdadala po ng mensahe. Patuloy, God, itago mo po siya sa iyong likuran. Upang ikaw lang nawa ang makita. Pagpalain po ang aming pastor na to. Lalo na, Panginoon, ang kanyang mga pamilya. Pamilya, maging sa kanilang probinsya. Bless mo po ang kanyang mga kapatid at magulang. Ganon din, O God, Panginoon, dinadrive po, makapaturang po, na tumututok dito sa pulpito, patuloy po, higit pa sa kanilang pangarap, pagpalain mo po. Ipagkalmo po upang lalo ka po nilang maitaas sa kanilang buhay. At maraming salamat po, God. Huwag mo ngayon kami nalalabas sa pulpito dito, hindi po namin dala-dala yung masaganang pagpapala. Inuulit po. Maraming salamat po. At lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsasalita ng Amen. Salamat po. Amen. Praise God po. Maya pa, yabak po ka rin bawat metong. Ayan. So another day, another blessed Sunday po para sa ating lahat. Tayo po ba ay masaya ngayon sa oras na ito? Amen. So alam ko po na napakaganda po ng plano ng ating Panginoon sa bawat isa. So pagpasalamat po natin na tayo po ay may lakas, tayo po ay masigla, wala po tayong karamdaman na ako ngayon medyo konti po, may sinisipon. Pero sabi nga po ay hindi po magiging hadlang ito para sa pagpupuri po natin sa ating Panginoon. Amen po. Habang tayo po'y may lakas, gamitin po natin ang ating katawan, ang ating kamay, ang ating boses para sa ikapupuri po ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit. Sabi nga po ng ating awit ngayon, araw-araw pupurihin natin ang ating Panginoon. Ano man yung ating sitwasyon, ano man ang panahon, ano man ang pinagdadaanan natin. So patuloy po tayo na magpuri sa ating Panginoon dahil siya lamang po ang nakakaalam at ang may magandang plano sa bawat isa sa atin. Come on, church! Umawit po tayo, pumalakpak at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord! Hallelujah! Come on, church! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y papurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos,
Hallelujah. Yes, Lord, we praise you, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Wala kang katulad, O Panginoon. Ikaw ay pupurihin namin ang itataas. Hallelujah. Hallelujah. Wala kang katulad, O Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, church! Lalala kang katulad. Wala kang katulad, 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 lalala kang katulad. Once again! Once again! Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin sa kapag. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Once again, ano mang panahon, ano mang panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, Ikaw lamang, O Panginoon, ang aming pupurihin, ang aming dadakilain, O Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon sa oras na ito. Let's declare the victory. Let's declare the blessings of our Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sa pangalan mo, Panginoon, kami magpupuri, kami mananatili, O Panginoon. Hallelujah. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Apakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Simula pa, ika'y naging tapat. Come on, church, awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At palaging pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, yes, Lord, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita sa pangalan mo, hallelujah. Sa pangalan mo may kaligtasan, yes, Lord.
pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Once again, sa simula pa, O Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa simula pa, ika'y naging tapat at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, yes Lord, hallelujah, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita. Yes, Lord. Tinatanggap kita. Hallelujah. Sa pangalan mo, Lord. Sa pangalan mo may kaligtasan. Yes, Lord. Sa pangalan mo may kagaling. Yes, Jesus. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Once again, sa pangalan mo. Sa pangalan mo, come on, church. Hallelujah. Sa pangalan, yes, Lord. Let's declare the Almighty God. Hallelujah. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ay pinagam mo at bilin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin mo. Hallelujah. Yes, Lord. At bilin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin ko. Kung siya'y tatanggapin ko at pinili, di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin ko. At pinili, di ako mangangamba. Ako ay anak na, kung siya'y tatanggapin natin, siya'y tatanggapin natin at pinili, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos, kung siya'y tatanggapin natin at pinili, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Hallelujah! Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Yes, Lord. Sa pangalan mo may katagumpayan.
Jesus. Sa pangalan mo, once again, sa pangalan mo, sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagalingan. Yes, Jesus. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Once again, sa pangalan mo, sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Yes, Lord. Sa pangalan mo, may kagalingan. We claim it, O Lord. Pangalan mo, Hallelujah. Yes, Lord. sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Kung siya'y tatanggapin natin. Hallelujah. Tatanggapin mo at pinili. Hindi tayo Mangangamba, tayo ay anak ng Diyos. Siya'y tatanggapin natin at pinili. Di tayo mangangamba. tayo ay anak ng Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, O Panginoon, sa pagkakataon na ito na binigay ninyo sa amin upang kami malayang makapagpuri, malayang sumamba sa inyo, Panginoon, malayang tumawag sa iyong pangalan, O Panginoon. Hallelujah, Lord. Lord, sa kabila ng mga sitwasyon na kinakaharap ng bawat isa sa amin, alam namin, O Lord, na lagi kayong nandyan. Hindi nyo kami iniiwan, O Panginoon. Hindi nyo kami pababayaan. Kaya kami patuloy na magpupuri, O Lord. Kami patuloy na sasamba sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Bigyan nyo po kami, Panginoon, ng kalakasan, O Panginoon. Bigyan nyo po kami ng karunungan, O Panginoon. I-bless niyo po, Lord, ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Alam po namin, Panginoon, may plano ka kung bakit niyo dinala sa church na ito ang bawat isa, O Lord. Alam po namin, O God, na sa pag-uwi namin, paglabas namin dito, yung blessing niyo, O Lord, ang bitbit namin at ang makikita ito ng buong mundo, Panginoon, na ikaw lamang tangi, O Diyos, ang aming dapat na purihan, O Lord, na namin dapat na sambahin, O Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, Panginoon, sabi nga sa kanta, O Lord, sa pangalan mo, Lord, may kaligtasan. Napakasimple lang, O Panginoon, nang hinihingi niyo sa amin. Ito ay ang kilalanin ka namin, Panginoon. Ang tanggapin ka namin, Panginoon, bilang aming Diyos, bilang aming tagapagligtas, O Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord, sa pinagkaloob niyo na pribilehiyo ito sa amin, O Panginoon. Sa grasya, O Lord, na binigay ninyo sa amin, O Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa kaligtasan, O Panginoon. Maraming salamat din, O Panginoon, sa kagalingan, O Lord, na we claim, O Lord, at this hour, O Lord, na paggagalingin niyo, Panginoon, ang bawat isa, O Lord, na may karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, O God. And Lord, for all the prayers, O Lord, ng katungkumpayan, O God, inaalay po namin ito sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin po namin ito sa iyo, Panginoon. We believe, O Lord, that everyone, O Lord, will claim the victory through you, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Patuloy kaming magpapasalamat. Patuloy kaming magpupuri, sasamba sa iyong pangalan, O Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, O Lord. All the glory, honor, and praises, O Lord, we bring back to you, O Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, everyone say, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you po. Thank you. Hallelujah.
Salamat po sa mga buhay na mensahe po ng awit natin pong inawit. Kinuha ni Ma'am Dawn yung kanyang tubig dito. Kaya ako rin po ay inom. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Okay lang po ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Praise God. May mga ilang kapatid po natin na wala ni po. Okay, muli po natin kinukongratulate. Wala po siya ngayon, si Brother Jerwin ano po, at ni Sister Junie. Kahapon po ay ikinasal po natin sila. Ano po. At nag-overnight daw po sila doon sa kung saan po yung lugar na pinagdausan po ng Christmas party. Ay, Christmas party. Kasal. Ano po. Ako mo po ito. Ay, kayo. Tayo po pala ay bumabati ng isang magandang umaga. Ewan ko po kung umaga ngayon doon. Kay BJ po, kay BJ. Anak po ni Brother Vic, Manalbeya Kanungeni, Karin, kay Australia. Australia ni po, Brad. Manalbeya po kano. Siyempre po, sa mga ilang mga kapatid pa po natin na hindi po nawawala po sa ating pong online, nanonood. Hindi man po sila nakakapanood po on-site, pero sometimes po, pagkatapos po ng gawain, Manalbela po. Manalbela. At salamat din po. Papansin ko po yung ating pong sa YouTube, po. Kahit pa paano po ating pong Manalbe. Po. May mga viewers po tayo na nakikita na doon. Siyempre ako man din kasi po yung kahit na ako po yung nagturo po ng aral. Pagdating ko po sa bahay, sa maniwala kayo sa hindi, kung hindi 2 beses, 3 beses na pinapanood ko po yung ating pong live. Good morning po, kapatid. Pinapanood po natin yung ating pong live. Siyempre, kikita ko po yung naririnig ko. Parang ako na rin po yung nasisermonan doon. Nasisermonan din po ako. Di lamang po kayo. Kung sa panahon ito, ako yung ginagamit ng Panginoon na nagsisermon, kapag nandun na ako sa bahay at pinapanood ko po doon sa aking TV mismo, ako naman po yung nasisermonan at sinasadya ko pong nilalakasan. Pinubulyong ko po. Bakit? Bangkanita po itang sermon ko, marinig yung mga kapitbahay namin. Nakasalamat din po pala si Aching Landa. Wala yung Aching Landa, no? Kung hindi daw ho siya nakakadal dito talagang nag-aalaga din po siya ng bata eh. Nanganak na rin po si Sister Annie po, ng isang baby boy. Baby boy ba? Baka nagkamali ako. Nanganak na rin. So, yun. Kapag nanonood daw siya. So, shout out. Tama ba yon? Shout out. Sa mga kapatid po natin na nasa online, ang mga nanonood sa FB Live, good morning po sa inyong lahat. I-bless kayo ng Panginoon. So, sa susunod na mga araw ay si Brother si Bro Miguel at saka si Roxanne. At yun na po ka rin. Pwede mong palapakan natin ang Panginoon. In advance, congrats Bro Bro Mex at ni Roxanne. Sila po ay nagpasya na rin na lumagay sa kalagayang mag-asawa. So, congratulations kay Ma'am Eileen. Actually, medyo kinyak-yak Ma'am Eileen. Sabi ko sa kanya,
hindi ka nabawasan ng ano ng pamilya, nadagdagan. Nadagdagan ng pamilya mo. So, 'yun. May dagdagan na ring teacher. Opo. So, praise God. May dagdagan na ring pamilya ni Ma'am Eileen. So, ano pa? This coming Saturday, itong Saturday na yan, mayroon po tayong Men's and Women's Joint Fellowship doon po sa kasing lugar na naman, nakalimutan ko na naman. San Luis. Yan, San Luis, Pampanga. No po, medyo malawak yung pong bagya. Pero ini-encourage ko po na kita mo po, alas 7 ng umaga, dito na tayo sa harapan ng kapilya. No? Yung sasakyan ko ay magkakarga po ng 15. Ay, hindi po. Siyempre ako po yung driver, si Mrs. Tapos 3 po yung nasa likuran na sasakay. So, mayroon pong, magkano po kasi sister yung yung contribution? 50 pesos. Tapos magbabaon. May baon po. Ano po yun? Pagsasama-sama ng lahat ng mga kababaihan at kalalakihan sa ating pong Pampanga section. O kaya medyo marami-rami. Yung pong pupunta nating church ay medyo malaki-laki din. Po. Kasya lang din po doon. So, praise God. Okay. Ano pa ba? Announcement po natin. Okay, siguro sa mga susunod na lang na linggo. Okay, praise God, hallelujah. Yung po rin yung kinanta po ni Ma'am Dawn, alam mo, sinisilip ni Ma'am Dawn yung aking yung outline ko. Kasi po, yung kinanta po niya ay related po sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Amen. Amen po. Medyo marimlamong panahon. Okay, yung binasa kanina ng ating kapatid, Habakuk chapter 3 verse 17 up to 18. Tigdutan mo po, pag-pray po natin ang ating pong gawain. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We worship your holy name, O God. Panginoong makapangyarihan sa lahat, sa oras nito, muli kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Sapagkat kinikilala po namin na wala kaming magagawa. Ito pong pagpapahayag ng iyong salita. Wala pong silbi ito kung hindi po ninyo pangungunahan. Kaya ito'y aming inilalapit, Panginoon. Inyo pong bindisyonan, Panginoon, itong pagpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Ako po na iyong gagamitin, katulad ng panalangin kanina ng kapatid, napakaganda po. Itago po ninyo ako sa iyong likuran upang ikaw ay ang makita sa aking harapan. Kayo ang ibig pong sabihin noon, kayo po ang maluwalhati sa mga salita mo na maipapahayag, Panginoon, sa umagang ito. At Ama, kasangkapanin po ninyo itong ang mga salita mong ito, ma-encourage ang bawat isa. Magkaroon kami ng kalakasan, Panginoon. Kami maging sumigasig, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Pagpalay mo pong bawat isa sa mga kapatid, Panginoon, na marahil mayroong mga kabigatan, may mga dalahin sa buhay. Kasangkapanin po ninyo ang mga salita mong ito na maging kalakasan po namin, inspirasyon, Ama, sa bawat isa. Salamat po at ngayon pa lang, Panginoon, idinideklara na po namin ang katagumpayan ng gawain ito. Ama, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang ating pong paksa ngayong umagang ito, mga kapatid, ay sabi po natin, kahit wala, hallelujah pa rin. Maaaring itanong po ninyo, Pastor, oo nga, pwede po bang pakipaliwanag po ninyo sa amin yung hallelujah? Minsan po, laging words natin itani po, kapag tayo po nagpupuri, po, binabanggit po natin, isinisigaw po natin, hallelujah!
Naranasan na po ba ninyo sumisigaw ng ganoon? Alam po ba ninyo, yung the word hallelujah ay hindi po ordinaryong word. Ano po? The word hallelujah po ay, ito po ay salitang Hebrew. Dalawang salita na pinag-ugnay, pinagsama. Ang ibig pong sabihin ng yung una po, yung hallelujah. Ano pong ibig sabihin yung hallelujah? Ang ibig pong sabihin niyan sa salitang Hebrew ay purihin. At yun naman pong ito po ay tumutukoy sa Diyos. The God, ang ating Panginoon, Yahweh. Amen po. Yahweh. Kaya kapag sinabi natin, hallelujah, literal po natin mga kapatid na sinasabi, purihin ang Diyos. Amen po. Hallelujah. Ay hindi lamang kantang inaawit natin, kundi paninindigan ng puso na purihin ang Diyos sa kabila ng lahat. Kaya nga po kapatid, magbigay po ako ng paalala. Ano po? Huwag po natin basta-basta binabagit yung salitang hallelujah sa mga bagay-bagay po na walang kabuluhan. Sapagkat ang hallelujah po ay isang higit po sa special na salita na ito ay pumapatungkol po sa Diyos. Kaya sabi ko nga po, hallelujah, purihin yung ang ating Panginoong Diyos yan, si Yahweh. Amen po. Kaya nakakalungkot po sometimes, basta na lamang narinig po natin, hallelujah. Yung mga parang sa mga salitang walang kabuluhan, ginagamit po yun. Kapatid, mali po yun. Amen. Ang salitang hallelujah po ay tumutukoy lamang yan sa Diyos. Amen po. Si Yahweh. Siguro po, maaaring pututin mo, hallelujah lang. Pero hindi pa rin. Kasi nga po, ito po ay tumutukoy nga sa ating pong Panginoon, pagpupuri po sa Panginoon. Amen po. So, hallelujah. Pwede po natin sumigaw para sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Pinupuri natin ang ating pong Panginoon. Ibig sabihin yan, pinupuri natin ang Diyos. So, alam na po natin yan. Mga kapatid, sabi ko nga sa ating pong pinakapaksa, kahit wala, may hallelujah pa rin. Bakit nga ba? Itong ating pagbulay-bulayan ngayong umaga pong ito ay pumapatungkol nga sa bayang Israel na kung saan parang mayroon yata pong pwede pong pakitulungan po ay kumari ko. So, may pahabag po. Itong binasa nating aklat po yan ni Habakuk. Now, maring nag-iisip po kayo, kasi nga po sa binasa kanina ng ating kapatid, matindi po yung binasa po niya. Basahin ko lamang sa maikling sa aking pong salin. Ganito po yung binanggit. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng ulibo mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng mga salot ang bakahan sa mga silungan. Sa verse 18, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Tayo kaya natin yun? Ako'y magagalak dahil sa Diyos na aking kaligtasan. Ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa, iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. Mga kapatid, si Habakuk, pahayag po niya ito. Nasigaw po si Habakuk na kung saan sinasabi niya, kahit hindi mamumunga, kahit walang
walang mga bakahan, walang hayupan. Alam po ba ninyo, ang mga bakahan, hayupan, mga ulipo sa panahong yaon ng bansang Israel, napakahalaga po sa kanila. Mamaya po makikita po natin. Bakit nasabi ito ni Habakuk? Alam po ninyo kung bakit? Noong mga panahong iyon, nasa matinding krisis ang bayan. Dahil po ang Huda o Juda ay hinatulan ng Diyos ang bayan na puno ng kasalanan. Hinatulan ng ating Panginoon. Ang bayan na puno ng kasalanan, karahasan, korupsyon. Ay, korupsyon. Parang, hindi naman yun. Hindi naman yun. Kung nagkataon lang siguro. Kasi po, sikat na sikat sa ating bansa ang salitang korupsyon eh. Korupsyon at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dito paulit-ulit silang pinaalalahanan ng Diyos, pero ayaw nilang magbago. Amen. Kaya sinabi ng Diyos kay Habakuk, darating ang parusa. Sana huwag naman dito sa ating bayan. Ano po? Gagamitin ng Diyos ang Babylonia para sa lakayin ng Juda. May darating pong kapahamakan sa bayang ito. Kaya nasigaw po si Habakuk. May paparating na pagsalakay o yung tinatawag na invasion. Ano po? Sasakupin sila. At alam po ninyo, mga panahon yon, kapag nangyari po yung pananakop, sabagay, kahit naman po, kung papag-aralan po natin ng history, gano'n naman po talaga eh. Yung World War I, 1939, at saka World War II, 1942. Tama ba ako, 1939? Pag nagkamali po ako eh. Yung World War I. Ano po? So, kapag sumasalakay ang mga mananakop nung araw, especially po, lalong-lalo na, ito mga taga-Babylonia, ano po, ay kapag sinakop po nila, pinuntahan nila ang isang lugar, sinusunog ang mga bukirin, sinisira ang mga pananim, kinukuha ang mga tupa at baka, winawasak ang mga kabuhayan. Baka niyan po, ganun po ang ginagawa ng mga mananakop noong araw. Sabi nga nila, nung panahon po ng mga Hapon, talagang grabe, talagang kinuha nila yung mga yaman po ng mga iba't ibang bansa. Atin-atin lang ito Nung araw daw, ganito Tinakop daw ng mga Hapon, lahat ng dinaanan nila dito sa Asia. Tapos pagpunta raw nila dito sa Pilipinas, 45 daw na barko ang nilagay dito sa bansa natin na mga ginto. Kwento-kwento lang po yun. Pero, ewan ko nga ba? Totoo kaya yun? Yung ginto ni Yamasita. Kalimutan natin yun. Okay. Yung kanilang ekonomiya po babagsak. Kapag kaganoon po yung mangyayari, pakahirap po. Babagsak po ang ekonomiya. Ano po? Ang mga mananakop na ito, sanay na sanay kung paano po hindi lamang yung basta sakupin ng isang lugar, talagang sisirain talaga. Parang dadaanan ng bagyo na talagang wawasakin. Kaya nga binanggit po ni Habakuk yung puno ng igos, yung ubas, yung olive tree. Doon nang gagaling po kasi yung kanilang yung kanilang oil. Yan. Kaya kung mawasak yan, mga hayop, yung gatas, di ba? Hindi nang gagaling yung gatas. Kapag nawala ang mga ito, ibig sabihin, wala silang pagkain, wala silang pangkalakalan, wala silang pang-araw-araw, wala silang pag-asa sa ekonomiya. Down. Kumbaga, parang yun lagi kong naririnig ngayon, yung national crisis. Hindi po simpleng problema. Amen. Singit ko lang po ito. Pag-pray po natin ang ating bansa.
Malulus siya po. Mapanganib niya pong bansa po natin. Ang dami pong mga issue. Pag-pray po natin ang ating pong bansa. Amen po. Pinagpipray po ba natin ang ating bansa? Dapat lang pag-pray po natin. Malalim po yung naging pahayag po ni Habakuk. Malalim po ito. Hindi po basta pahayag lang, hindi basta paghiyaw. Sabi nga, parating na ang digmaan. Tiyak ang pagkawasak. Kakulangan, gutom at kawalan. Oo nga naman po, totoo po ito. Kapag ka nangyayari po ang digmaan, anong po susunod doon? Gutom. Gutom. Ang bansang Israel, naranasan po nila yan. Ito po itong pagpaparusa ng ating Panginoon. Dumating nga yung punto na yung anak po, yung kanilang anak, ay pinagkakasunduan na iluto. At pagkatapos ay yung anak naman ng isa, yun ang pangalawa nilang iluto. Dahil po sa sobrang kahirapan, bakit po nangyayari ang mga ito? Dahil po sa kasalanan ng bayan. Amen. Dahil po sa kasalanan ng bayan. Ang bayang Israel ay naging matigas ang kanilang mga ulo. Bisang ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Kung kaya naman, darating ang pagpaparusa. Darating ang kapahamakan. Alam po ninyo kung ang ating bayan patuloy na magmatigas. Patuloy po na gumawa ng mga bagay-bagay na hindi naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Katulad po ng bansang Israel. Darating po ang tawag nito, yung paghatol. Hahatulan ng ating Panginoon ang ating pong bansa. Pero napakaganda po itong pahayag po ni Habakuk na atin na pong binasa kanina na kahit sa kabila ng kahirapan. Bagamat sa una, kung babasahin po natin ang, kasi hanggang chapter 3 lang ito eh. Yung chapter 1, chapter 2, bagamat doon may mababasa po tayo na parang Habakuk, mayroon po siyang pagdududa. Nagdududa siya. Bakit ganito, Panginoon? Pero bandang huli, ito nga, dito nabasa po natin, nakita po natin na Habakuk, pinuri niya ang Panginoon. Alam po ninyo kung bakit? Nakita niya ang katapatan ng ating Panginoon. Amen po. Nakita niya. Kaya sabi niya, ano man ang mangyari, patuloy pa rin akong mananampalataya, magpupuri sa Kanya, sasamba sa Kanya. Sana po, ganun din po tayo. Amen po. Parang ayaw ninyo Amen po. Mayroon lang pong babasahin kwento. Meron daw pong isang nanay. Meron daw pong isang nanay na nawalan ng trabaho. Meron bang mga nanay dito na nawalan ng trabaho? Kung kung nawalan ka ng trabaho, kagaya mo ito. May anak daw siya na may sakit at halos wala nang laman yung kusina. Sabihin, diretsahan po. Yung pong alam po nyo nung araw, ewan ko sino nakagamit sa inyo ito, pero kami nagamit namin to. Yung lata ng biskwit. Alam mo yung lata ng biskwit? Yung ginagamit po sa kapag may mga patay. Ganon. Kapag maraming laman yun, ganyanin mo, wala. Pero kapag wala ng laman, ganyanin mo, mahingi. Ano po? Itong babaeng ito, nangyari po na mahingay na yung kanyang lalagyan ng bigas. Tsaka siyempre, mga ilang mga stock. Pero alam po ninyo, ang taong ito, siya po ay Kristiyano. Ano po? Tuwing linggo, nakikita siya sa church. Katulad po ninyo. Ito po kayo sa church. At grabe yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. Nakataas ang kanyang kamay at nakangiti at nagsasabi, "Salamat, Lord."
Tayo kaya yung lumagay sa kalagayan ng babae ito. Masasabi kaya rin kaya natin yung ganoong klaseng pananalita. Salamat, Lord. Sa pangyayaring yon, may lumapit sa kanya at nagtanong, Sister, paano mo nagagawang sumamba sa Diyos, sa Panginoon, ng kahit yung pong punto na ang dami mong problema at mayroon kang pinagdadaanan? Tinanong po siya. Alam po niyo yung kanyang napakagandang at nakakabless na sagot. Alam mo, sabi niya, hindi ko sinasamba ang Diyos dahil maganda ang aking sitwasyon o yung sitwasyon ko. Sinasamba ko siya dahil siya ay Diyos. Hindi, no? Hindi ko siya sinasamba dahil sa aking sitwasyon, kundi sinasamba ko siya, sabi niya, dahil siya ay Diyos. At kahit kailan, kahit saan, kahit anong mangyari. At hindi po ng paninindigan ng babaeng ito. Ano kaya? Kaya rin kaya natin yun? Maraming mga tao po sa mabilis na magsasabi ng oo kapag wala pa doon sa sitwasyon. Pero kapag nandun sa sitwasyon na ganoon, pumupubalo. Hindi lang natin alam. Baka yung araw ng linggo siguro naman naiintindihan ng Panginoon na wala ngayon ako doon sa church. Hello, nandyan pa ba kayo mga kapatid? First point, nais kong makita po natin. Ang sabi natin sa una nating punto, ang tunay na pagsamba ay hindi nakadepende sa kalagayan. Amen po. Binabanggit ng ating pong kodigo, ang tunay na pagsamba ay hindi nakadepende sa kalagayan. Hindi sinabi ni Habakuk na magpupuri ako kung may ani. Matindi po. Diba? Sinabi niya magpupuri ako kahit wala. Ang pagsamba ay hindi lang para sa panahon ng kasaganahan, kundi lalo na sa panahon ng kakulangan. Kapatid, ang pagsamba ay paninindigan, hindi pakiramdam. Amen po. Sana po maging ganito rin po tayo. Sa Biblia po, mayroon po tayong makikitang halimbawa. Siyempre po, kilalang-kilala po natin ito. Paalaala ko lamang po, si Job. Si Job po, mga kapatid, nawalan ng kayamanan, nawalan ng anak. Yung kanyang kalusugan, hindi po maganda. Yung kanyang mahal na asawa, medyo sumisimplang pa. Sumisimplang. Anong ibig mong sabihin, Pastor, yung sa puntong sumisimplang? Sabihan ba naman si Job na, Oy Job, isumpa mo na ang iyong Diyos at nang ikaw ay mamatay na. Matindi ano? Ano ba kasi ang sinabi ni Job, Pastor? Na nasabi po ninyo na maganda siyang halimbawa. Ang sabi po sa Job chapter 1 verse 21, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Wow! At hindi po. Ito po yung matinding, yung isinigaw ni Job. Pagkatapos na nangyari na siya ay mawalan ng anak, na mawalan ng kayamanan, pinunit niya yung kanyang damit. At isinigaw niya, ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Hindi sinabi ni Job, purihin ang Panginoon kung maayos ang buhay. Ang sabi niya, purihin siya. Kahit masakit, kahit hindi ko naiintindihan. Totoo po ito. Sa palagay po ninyo, nung mawala yung mga anak ni Job,
yung pong doon sa kanilang tahanan, mayroon pong 10 kabaong talatalatag po doon sa kanilang sala. Ay intindihan nila ni Job? Sa palagay ko po, hindi. Hindi naintindihan ni Job. Pero sa kabila ng hindi niya naintindihan, pinuri niya ang Panginoon. Bakit? Sabi na nga ang babae nga pinupuri ko ang Diyos sapagkat siya ay Diyos. Amen. Sapagkat siya ay Diyos. He knows, kapag ka Diyos po, He knows everything. He knows all things. Walang bagay na hindi alam ng ating pong Panginoon. Amen po. At sa atin din po naman, nais ng ating pong Panginoon, ano man ang magiging sitwasyon natin sa buhay ngayon. Nanganganib po ang kalagayan po natin. Na po ang ating pong bansa, nanganganib po na mabankrupt. Bakit? Abay, yung ating pong PGH, ewan ko napanood po ninyo ito. Nagpahayag po yung pinaka-presidente po nila, wala silang pera. Walang pera. Lungkot na lungkot kasi nga gusto nilang gumamot. Yung mga tao na mayroong cancer, kaya sila pumunta ng Maynila. Bakit? From province po, pumunta ng Maynila. Ano sa palagay po ninyo? Bakit sila pumunta ng Maynila? Ako'y naniniwala talagang said na. Wala ng pera. Kaya sila pumunta ng Maynila. Umaasa sila sa ospital ng ating gobyerno para mabigyan ng kalunasan ng kanilang karamdaman pagdating nila doon. Sasabihin ng ospital, pasensya na kayo, halata mo pong pondo. Masakit niya po ito. Samantala nakakarinig ka ng napakaraming mga corruption. Okay lang na nawawala yung mga pondo ng ating gobyerno. Katulad man yung PDIC. Tama ba ako? Parang mali ako Yung pong dapat, yung suporta, yung pong para bagang nag-aalis po doon sa pag-aalinlangan ng mga bankero. Bakit? Kasi nga kapag sila'y nagbangko, kung halimbawa nagka-problema yung bangko na kanilang pinagbangkuhan, at least po may babalik sa kanila. Alam po ba ninyo na binawasan niya ng pagkalaki-laking mga halaga? Bilyon, kapatid. Kaya ang sabi nga nila, mawawalang gana ang mga bangkero. Hindi sila magbabangko. At kapag gano'n ang nangyari, anong gagamitin ng ating pong mga mamamayan? Kasi ang pera natin umiikot Gamitin ko yung puntong utang. Talaga, yan naman ang realidad talaga. Yan naman ang gagamit ko minsan sa utang sa mga nagbi-business. Sino ang dadalhin po nila? Mawawalan ng tiwala. Tsaka yung PhilHealth po natin, kapatid. Ipinangakong ibinalik hanggang ngayon, hindi pa ibinabalik. Pampalubag loob. Hindi binabalik. Sa totoo lamang po, galit ka yata, Pastor Doms. Hali po, manamdaman ko mo po. Manamdaman ko. Bakit? Kasi nga po, itang apo ng pari ko, Kay, ano lagi yung Lia. Balok, ito, alam ko, hindi ko alam kung na-opera na o ano. Pero, alam po ninyo, nung araw kasi, nung panahon na bago silang pumupunta doon, grabe daw ang pondo. Hindi nila problema, hindi kailangan mag-isip kung ibig sabihin, may pondo. Yayari sa bayan natin. Yep. Pag-pray po natin ang ating bansa. Amen po. Hallelujah. So, purihin siya. Pinupuri niya ang Panginoon. Si Job, pinuri niya ang Panginoon. Kahit hindi niya naintindihan. Ito naman po yung encouragement ko po sa bawat isa. Patuloy tayong sumamba, patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Anumang sitwasyon mayroon tayo, katulad po ni Habakuk. Amen! Pwede bang palapakan natin ang Panginoon Diyos ka? Amen. Number 2. Hallelujah. Ang sabi po natin diyan, ang pagsamba ay pagkilala sa Diyos, hindi sa sitwasyon.
Actually, mayroon po akong talata dito sa aking kodigo. Ang sabi ko po dito sa aking talaka, aking pupurihin, sinabi ni David ito. At alam ko, nabasa rin po ninyo ito. Bakit? Psalm 34 eh. 36 po natin ngayon sa ating pong, group chat. Sabi po natin sabi po ng Panginoon sa Psalm 34 verse 1, aking pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang papuri sa Kanya ay laging nasa aking bibig. Sabi po yan ni David. Ano po? So, ito po, dito po sa puntong ito, ang pagsamba ay pagkilala sa Diyos, hindi sa sitwasyon. Opo, sa ating pong kodigo, pwedeng tignan natin, Bro Jonathan. Sabi natin, ang Diyos ay dapat sambahin kahit hindi natin naiintindihan ang nangyayari. Katulad ng kay Job nga. Naintindihan ba ni Job yun? Di ba? Mahirap. Mahirap intindihin. Si Job po, para bang tinitignan natin, gamitin yung salitang parang biktima. Bakit? Biktima ng pag-uusap ng Panginoon at ni Satanas. Sabi kasi ni Satanas, sabi ng Panginoon kay Satanas, sabi niya, nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Wala siyang katulad, Dana. Nabasa po ba natin yon? Wala siyang katulad. Grabe po si Job. Grabe po si Job. Meron kayang katulad ni Job sa atin na nandito? Bakit po ninyo nasabi, Pastor, na grabe si Job? Kasi po si Job, ipinagmalaki siya ng Panginoon. Amen. Tayo kaya? Pwede kaya tayong pagmalaki ng Panginoon? Hello? Matindi ano? Isipin mo, nakita mo ba si Job? Sabi niya, wala siyang katulad. Aro? Si Taning, may kibat niya. Sumagot siya. Sabi naman niya, pupurihin ka ba niya kung hindi mo siya pinagpapala? Matindi ano? Pupurihin ka ba niya? Sabi niya. Para bang sinasabi ni Taning, kaya kanya pinupuri kasi pinagpapala mo. Di ba? Kaya ano ang nangyari? Sige, sabi ng Panginoon, gawin mo ang lahat ng gusto mo sa Kanya. Huwag mo lamang kukunin ang Kanyang buhay. Hindi man ganun yung eksakto na termino, yung binanggit po natin, pero parang ganun na rin. Gawin mo ang lahat sa Kanya. Kaya po nangyari yung ganun. Si Job po, pinakamayaman noong mga panahon yun sa kanilang lugar. Napakayaman po niya. Kaya nga sabi ko po, kahit paulit na lamang po ito, huwag nating pagmalaki ang ating yaman. Bakit? Kasi nga po yung pagiging mahirap ni Job, mula po sa pagiging napakayaman, siya po ay naging mahirap. Segundo mo po. Segundo mo. Naging mahirap po siya. Bakit? Sabi nga, hindi pa natatapos yung pagsasalita ng kanyang mga tawon, dumarating ulit yung magbabalita ng mga nangyari sa kanyang mga ari-arian hanggang sa pagsapit po ng kanyang anak, yung pagkamatay po ng kanyang mga anak. Naapektuhan pati yung kanyang mga anak. Grabe. Sabi ko nga kanina, 10 na talatalatag na kabaong. Paano mo pupurihin ng Panginoon sa ganong klase, ganong sitwasyon ng iyong buhay? Ako po, naranasan ko po mamatayan. Sabi ko nga, alam naman po ninyo ito. Namatay ang anak ko, si Nahom, alas 8 po ng gabi ng May 8. Hindi ako magkakamali. Pero May 8 po siya, gabi. Yung alas 8 to alas 9 rin siguro ng gabi, naka-receive ako ng phone call. Ang mga magulang ko, yung araw na yon, nagre-ready sila para pumunta po dito. Sa kanila pong paghanda, yung tatay ko po, biglang-bigla, to make it short na lang doon sa kwento, Meteya po. Meteya. Madali ba yun? O mahirap? Ay, hindi, pwede natin sabihin, hindi mahirap eh.
Hindi mahirap. Mahirap na mahirap. Ako po bilang anak at ama, mawalan ka ng anak at mawalan ka ng ama, masakit niya po ito. Kung kaya naman siguro yung mga nakapaligid sa akin at that time, napasigaw po ako. Ang sabi ko, "Oh Lord!" Makanyaning sigaw ko kanito. "Lord!" Sumigaw po ako ng ganun. Nagtaka po yung mga nasa bahay, bakit anong nangyari? Namatay po ang tatay ko. Namatay po ang tatay ko. Kaya parang wala akong luha. Parang akong walang luha na bumaba. Hindi ko alam kung bakit. Pero tandang-tanda ko yun, parang wala akong luha. Pero nandito po sa aking dibdib, si Job pa kaya? Si Job pa kaya? Mapulong anak. Mahal na mga anak. Kailangan pa bang sabihin nyo? Given yun, ano? Kaluguran ni Job. Makanano, bakit po ninyo sinabi, Pastor, na yung mga anak ni Job, mahal na mahal po nila. Mahal na mahal sila ni Job. Actually po, sa chapter 9, mababasa natin yung punto na si Job po naghahandog sa Panginoon. Nakita po ninyo? Naghahandog po si Job sa Panginoon. No? Patungkol po sa kasalanan. Patungkol po sa kanyang mga anak. Na pagbabakasakali, sabi niya, baka yung mga anak ko nakagawa sila ng kasalanan. Ganoong katindi. Naghahandog si Job para sa kanya pong mga anak. Pero sa kabila nga po ng ganoong sitwasyon, ganoong kalagayan, sinisi ang Panginoon. Hindi niya sinabi, "Oh, Panginoon, bakit mo ginagawa sa akin ito?" Hali po. Pagkos, yung ang sinabi ko kanina, nagpuri siya sa Panginoon. Ulitin ko lamang po, ang pagsamba ay pagkilala sa Diyos, hindi sa sitwasyon. Amen. Hindi po sa sitwasyon. Kaya sana po, sasamba tayo. Sana po, nandito po tayo. Hindi dahil sa maganda ang sitwasyon po natin. Nandito tayo, hindi dahil sa hindi maingay yung palabigasan natin. Nandito tayo sapagkat He is God. Gusto natin siyang sambahin. Gusto natin papurihan sa ating pong mga buhay. Ano mang sitwasyon. Ang Diyos ay karapat dapat sambahin kahit hindi natin naintindihan. Nasa natin kanina. Kapag sinamba natin siya sa gitna ng sakit, takot o kawalan, kapatid, ipinapakita natin na siya ang sentro ng ating yung buhay po natin. Amen po. Kaya nga po ang pagsamba ay deklarasyon. Ikaw pa rin, sabi natin, ang Diyos ko. Amen. Masamba po tayo. Nagpupuri. Anyways, mga kapatid, ang pagsamba po, hindi lamang po yung umaawit tayo, tinataas po natin ang ating mga kamay. Hindi lamang po yung ganon. Ay, ito po, nakikinig po tayo ng Word of God. Bahagi po ng pagsamba. Maraming uri ng pagsamba. Kapatid, sa ating pong paggawa, sa ating pong sa ministry, naging tapat tayo, pagsamba. Isama po natin yung mga pagkakaloob, pagsamba. Your presence, pagsamba, kapatid. At sa pagsamba natin yan, gusto ng ating pong Panginoon na maging tapat po tayo. Ulitin ko po, hindi sa sitwasyon.
Hindi sa sitwasyon. Alam po ninyo, mayroong dalawang lingkod sa New Testament. Ano po? Na makikita po natin yung kanilang pagsamba. Masasabi natin na totoo. Idagdag po natin yung salitang tunay. Yung kanilang ginawang pagsamba sa Panginoon. Bakit? Sila po ay sumamba sa kabila po na sila ay nasa loob ng bilangguan. Sino ba yung tinutukoy mo na yan, Pastor? Sina Pablo po at saka si Silas. Si Pablo at ni Silas, noong mga panahong yon, doon sa Acts chapter 16 verse 25, nasa bilangguan. Bugbog. Hindi lamang yung basta sila ay nabilanggo. Hindi po. Nasa bilangguan sila, bugbog, sugatan, at nakagapos. Sa kabila ng kanilang kalagayan, yung nararamdaman po nila sa kanilang katawan, ano po ang ginawa ng dalawang lingkod na ito ng ating pong Panginoon? Ayan po mababasa natin. Datapwat, ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit. Parang ano lang ito nanalangin, nagsiawit ng mga imno. Ano po yung imno? Ito po yung mga awiting papuri sa Panginoon. At sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. Nagpupuri sila sa Panginoon. Tumasamba sila. Nananalangin. At binanggit sa pinakahuli, pinapakinggan ng mga bilanggo. Na marahil itong mga bilanggong ito, at that time, takang-taka sila. Takang-taka sila. Ano kayang nangyayari sa dalawang ito? Sa kabila ng kanilang kalagayan, sa kabila ng kanilang sinapit, sa kabila ng kanilang paghihirap, sa kabila ng kanilang sitwasyon, parang doon sa inawit natin kanina. Anumang sitwasyon, pupurihin natin dapat ang Panginoon. Amen po. Yung dalawa, hindi maintindihan. Marahil ng mga nakakarinig, nakakakita sa kanila, ang hirap ng kanilang kalagayan. Binugbog nga sila Nananalangin sila, nagpipray sila pa. Marahil, thank you Lord, purihin ka Panginoon. Thank you. Sa kabila ng binugbog, thank you pa rin. At alam po ninyo, napakatindi po yung kanilang panalangin. Bakit po ninyo nabanggit, Pastor, na matindi yung kanilang panalangin? Nayanig kasi yung resulta ng kanilang panalangin. At hindi po basta-basta pagyanig. Yung tanikala po ng kanilang kamay at yung kanilang pangaw. Tawag yung mga pangaw, nakapangaw po yung kanilang
nilang kalagayan. Ang sasaya ng mukha nila. Amen po. Sasaya ng mukha nila. Bakit? Ay, ibahin mo na yung isang tao na may Kristo sa kanyang puso. Amen po. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Napakabuti po ng ating Panginoon. Grabe. Kaya nga, kapatid, worship God no matter what. How? Ang pagsamba ay nagdadala natin dito sa church. Minsan po, umpisa pa lang sa pananalangin. Dito sa pulpito, yung manalangin po, yung kapatid po natin. O dili, pagbabasa ng Word of God. Pinapakinggan mo ng gusto yung mensahe ng salita ng Panginoon. Alam mo yon, kapatid, ang gusto ko lang po magpaalala sa atin. Alam po ninyo, maganda po na sa pagbasa, kung gusto natin talaga na tayo mapagpala ng ating pong Panginoon, dapat mula pa lang doon sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon, yung ating pong teksto, ninanamnam mo na ang salita ng Panginoon. Amen? Ninanamnam mo na. And even doon po sa prayer. Kapatid, mahalaga po sa mensahe, sa pag-awitan. Sometimes may pagkakataon, bigat na bigat tayo, pero habang nagpupuri tayo, natulog po yung ating luha. Wow, yung strength. Kapag ka naluha ka, hanap pong kanyaman. Amen po. Hanap pong kanyaman. Purihin po ang ating Panginoon. Ang pagsamba ay parang flashlight. Actually, 3 beses ko nang ginawang halimbawa ito. Binanggit ko rin sa mga kapatid ito. Ang pagsamba ay parang flashlight sa madilim na daan. Hindi nito binabago ang paligid, pero binibigyan na tayo ng direksyon. Tama yan, umali. Tama. Ang flashlight po, kung gitna, sa kalagitnaan ng gabi, kapag kasinindihan mo ang flashlight, hindi naman niya binabago ang gabi. Nandyan pa rin, madilim. Amen. Parang ang problema sometimes, bakit bakit parang gabi pa rin? Nandyan ang Panginoon, kapatid. Huwag nating kalilimutan. Ang flashlight, hindi niya nababago ang gabi, pero binibigyan niya tayo ng direksyon. Amen po. Binibigyan niya tayo ng direksyon. Oo, no ka rin kamunta, kapatid. Ay niyo, nandito ang liwanag ng Panginoon. Amen po. Worship God. Ang pagsamba ay parang flashlight sa madilim na daan. Kumbaga, itong madilim na ito yung mga issue sa ating pong mga buhay. Mga problema, mga usapin. Sabi nga, hindi binabago ang paligid, pero binibigyan tayo ng direksyon. Nakikita natin, okay, Nico dumalan. Okay, Nico dumalan. Gagayad ka ng Panginoon, kapatid. Gagayad ka ng Panginoon. And lastly, sa pagsamba, hindi lang tayo tumitingin sa problema. Tumitingin tayo sa solusyon. Sa palagay po niyo, ano po ang solusyon? Abay, siyempre ang Diyos. Amen po. Kaya nga si Habakuk, yung ating pong unang, yung sa introduction natin kanina, wala mang bunga ang mga halaman, mga ubas, prutas, walang ani, walang mga hayop. Kay Job, mayroon pa rin hali. Ano kasing ibig sabihin ng hali? Purihin. Yun pong ibig sabihin ng hali.
yung pong si Yahweh. Kahit walang bunga ang mga prutas, walang ani, walang hayop, sabihin walang gatas, mayroon pa ring pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. Sabi ni Job, magagalat pa rin ako sa Panginoon. Kapatid, kapag may dahilan, pakinggan mo nang mabuti ito, kapatid. Kapag may dahilan para sumuko, pero pinili mong sumamba, doon lalong tumitingkad ang liwanag ng ating pananampalataya. Amen po. Yun po ang dahilan, kapatid. Lalong nagliliwanag. Kaya nga, kung ang pagsamba natin ay nakadepende sa kondisyon, madali tayong manghina, kapatid. Pero, kung ang pagsamba natin ay nakabase sa katangian ng Diyos, na siya ay tapat, mabuti, at makapangyarihan, hindi tayo matitinag. Sambahin natin siya kahit walang sagot. Ang ating mga panalangin, sambahin natin siya kahit walang trabaho o ani, sambahin natin siya dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, manampalataya tayo sa Panginoon. No matter what, ano man ang kalagayan po natin, ilagay natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Makakatiyak po tayo, hindi niya tayo pababayaan ni iiwan. Tayo pong lahat ay yamukot manalangin. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus. Pwede po bang tumayo po tayo, mga kapatid? Hallelujah. Oh God, hallelujah. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. God. Marahil ang ilan sa atin ay may mga issue. Mayroon tayong mga dinadalang mga problema. Family, trabaho, yung mga relasyon, hindi maganda. Mga pangailangan, financial. Kapatid, sa umagang ito, nais ng ating Panginoon na ilapit natin ito sa Kanya. Kapatid, ilagay mo sa kamay ng Panginoon ang iyong mga alalahanin sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat. Salamat dahil kahit wala, ikaw ay sapat. Panginoon, turuan mo kami sa umagang ito, turuan mo kaming sumamba. Hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, kundi lalo na sa panahon ng kakulangan. Panginoon, hallelujah. Palakasin mo ang aming mga pusong pagod. Punuin mo ang mga pusong tuyo. At ibalik mo ang kagalagang galing lamang sa iyo. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, nananalangin po kami na sa bawat pagsubok na amin pong pinagdadaanan, ipaalaala mo na ikaw pa rin ang Diyos namin. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay. Ama, sa oras na ito, nananalangin po ako para po sa mga kapatid na meron pong mga hindi magandang sitwasyon, problema, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sa oras na ito, sinasamahan ko sila, Panginoon, sa panalangin. I-bless mo po sila, Panginoon.
Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. I-bless mo po sila, pagpalain mo. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Marami po salamat. Salamat po. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Thank you, Lord. Bless na po ninyong bawat isa. Nananalangin po ako. Yakapin po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. At paghariin mo po sa aming mga puso ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Praise God. God bless po sa ating lahat. Nawa po, kung lahat ng tao nagsisimba, pinakikinggan yung mga preach ng mga pastor, sana kung naiintindihan nila lahat to, wala sigurong magulo, di ba? Kasi minsan, sa trabaho ko, dahil iba't ibang bansa yung mga kasama namin sa bisita, may inatsyempuhan kasi nakakahiya ng marinig. Mga Taiwanese na farmers, sabi nila, we will be the one who will be making this project, sabi nila. And we won't let it be like a ghost project, sabi niya. Medyo, dahil Pilipino ka, nakakahiyang marinig na sa buong bansa nalalaman nila yung mga nangyayari sa Pilipinas. Medyo nakakahiya din. Napapansin din natin kahit na anumang kalamidad na mangyari, malakas man ito, mahina, wala nang tumutulong sa mga ibang bansa. Medyo nadadamay lahat ng mga tao. Sabi nga dun sa kwento, dahil naririnig namin yung mga kasama namin sa DOTR, sinasabi nila yung mga DPWH daw, na mga empleyado, medyo nilalahat na ng mga tao. Kahit na mabuti yung mga ginagawa nila, nadadamay sila. Sa pagsakay nga lang po ng jeep, mga empleyado ng DPWH, tinatakbuhan daw. Ayaw pa sakayin. Kasi nadadamay sila. Sana kung yung mga tao na nakikinig, mga preach, ganyan, ginagawa nila, wala sanang nag-aaway sa daan pag may nagkasalubungan ng matingin na hindi maganda. Nawa po, yumuko tayo po't manalangin. Panginoon, nandito po kaming lahat. Nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa mga gabay, patnubay niyo po sa amin na inilalaan sa amin, Panginoon, kahit na kami nagkakamali, Panginoon. Nawa po, Panginoon, mga pagkakamali namin, Panginoon. Nawa po kayo pong magturot, gumabay sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakasalang aming nagagawa, Panginoon. Nawa po ang mga ibang to ay mga pagsubok sa amin, Panginoon. Nawa po palakasin niyo po kami sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Anumang pagkukulang po namin, kayo po ang gumabay sa amin, Panginoon. Nawa rin po, nilalapit namin ang aming bansa, Panginoon. Nawa po, kayo po ang gumabay, magturo sa lahat ng tao, Panginoon. Sa lahat ng mga Pilipino, Panginoon. Nawa po, wag po sana nilang kung sino yung nasa harap, Panginoon, siya lagi ang pinupuri. Nawa po, tignan po din nila yung mga nasa ibaba at nasa likod na nagpapakahirap at na pupursiging maging magandang Pilipinas, Panginoon. Nawa rin po, turuan niyo po kaming lahat. Gabayin niyo po kaming lahat, Panginoon. Nawa po, bigyan niyo po kami ng malinis na puso at malinis na pagkakaintindi sa lahat ng mga ginagawa, Panginoon. Huwag po kaming maging mapaghusga, Panginoon. Nawa rin po, nilalapit namin ang mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito. Nawa po, lahat ng kabay na magbibigay, Panginoon, kayo pong gumabay at mag-bless sa kanila, Panginoon. Nawa rin po, magamit po ang mga kaloob na ito sa igaganda po ng aming simbahan, Panginoon. Muli, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo. At muli, Panginoon, patuloy niyo po kaming ilayo sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon, nangyayari, Panginoon. Kasama po ng aming mga pamilyang nasa ibang bansa, nasa mga tahanan po namin ngayon, Panginoon. Kayo pong mag-ingat at gumabay din po sa kanila. Muli, Panginoon, pinasasalamatan po namin kayo.
binabalik po namin ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po, Bro Jonathan, sa prayer. Habang kinukuha po yung ating mga offering, yun nga, paalala ko lang po muli yung announcement sa darating na Saturday, 7 a.m. po. Dito na po tayo sa mga gusto pong sumama. And sa darating pong Webes, tawag nito, gusto sana naming magbisita sa tahanan po ng ating dating konsihal. Okay lang po ba yun, kapatid na konsihal? Sa darating pong Webes, Konsihal Dens, gusto ka sana naming bisitahin sa darating na Webes. Hindi dahil sa mayroong kang gusto ka naming makabanding. Apo. Bago kay Brother Condring, okay lang po ba yung Brother Consihal? Sa Huwebes at nandun po ba kayo? Sa alas 5 po ng hapon. Okay lang po? Okay. Sige. Mayroon pong, ano po yun, Brother Contrado? November po ne po. Parati na pong i-announce ni Gekatang Pastor. Ba imberde dareng balang metong ne po. Ako po, berde ko po. Kayong Sabado. Yan po Sabado ne po alas 5. Bago tayo po at pong ating pong panahon, makapagdamot, agkatanda ko po. Kasi po, baka ganito, ko po masaya nung ala kayo kasi masasasaya ko mo po ang ating keng kain na po ng gino. Buri ko po kayong bisita ko eh. Kung hindi pong pamilya at ilang kaluguran niya po. Nya, agkatanda ko po, nya ita po, magdamot tamo po, ganda sa tamo. Tagal po salamat. Yung pong oras, ulit ang po, alas 5 po. Tindam nyo po, alas 5. Alas 5 nyo po. Atin pa pong announcement? Atin pa pong announcement? Ala na po. Yung CA 3 p.m. Youth, supportahan natin ang gawain ng Panginoon. Then thank you na mga anak natin nandito sa harap. Okay. Praise God. Wala na po? Wala na. So, tumayo na po tayong lahat for the closing prayer. Yes, God. Hallelujah. Oy, pag-pray pala ninyo ako ha. Wala kung ganong tutod kanina. May sakit ko po ipan. Talagang grabe. Siningit mo naman, Pastor. Talagang masakit kasi yung tindam ko na biyangi talaga. Halos hindi po ako nakatulog. So, pag-pray niyo ako sana magkaroon ako ng lakas. Bukas kung lulubin ng Panginoon ipapajackhammer na po natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat. Muli po, salamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa mensahe na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa amin. Maging inspirasyon ito sa amin pong patuloy na paglilingkod sa iyo at pagtahak sa landas ng pananampalataya. Salamat po, ingatan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami ng inyong mapagpalang kamay. Mga kapatid ko, itaas natin ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen! God bless everyone. Ingatan tayo ng Panginoon.